Hey guys! Welcome back to my channel. So sa video na ito ay ituturo ko sa inyo ang saktong paraan ng pag-upgrade ng mga radio transmitter na kagaya nito upang magamitan siya ng 7.4 volts na LiPo batteries na katulad nito. So meron kasing mga nagtatanong kung safe lang bang gamitin itong 7.4 volts na LiPo battery dito sa mga radio transmitter na katulad nito. At meron din naman tayong mga nakikitang video sa internet na kung saan ginagamit nga nila ito dito sa mga radio transmitter at gumagana din naman yung kanilang mga radio transmitter. So ang tanong doon, safe lang ba yun na gawin o hindi? Kasi meron ding mga nagsasabi na iba na hindi daw safe yun na gawin yung ganong klaseng pagkukonek ng battery kasi may chance na baka masunog daw yung component nito sa loob. So explain ko lang sa inyo guys ng mabilisan. Ito kasing mga ganitong klase ng radio controller o radio transmitter ay gumagamit ito ng apat na 1.5 volts na AA battery. So yung 1.5 volts na AA battery, kung ita-times 4 mo yung voltage niya, magiging 6 volts yun. So meaning itong radio transmitter na ito ay gumagana ito sa 6 volts na kuryente. So ito namang battery na ito ay 7.4 volts. So medyo mataas siya kumpara sa operating voltage nitong ating radio transmitter. Pero base dun sa mga nakita natin sa video, gumagana naman yung radio transmitter nila kahit na sobra yung voltage na ginagamit dito sa ating radio transmitter. So ang explanation ko dun guys, kahit kasi 6 volts yung kuryente na kailangan para gumana itong ating radio transmitter, meron kasi yung parang tinatawag na allowance or bracket kumbaga. So yung 6 volts, pag ibaba mo yun, kapag naging 5 volts yun, gumagana pa rin yung ating radio transmitter kahit 5 volts. Kapag yung 6 volts naman itinaas mo ng 7, gumagana pa rin siya. Pero yung allowance na yun guys ay hanggang isa lang. So isa pataas at saka isa pababa. So kapag yung voltage na yun, halimbawa yung 6 volts naging 5 volts tapos naging 4 volts pa yun, ibig sabihin lobat na yung ating radio transmitter, hindi na siya magpa-function ng okay, hindi na talaga siya magpa-function. So ang problema naman, kapag yung 6 volts tumaas ng 7, yung 7 okay pa yun. Pero kapag tumaas pa yun ng 8 volts, yung 8 volts hindi na talaga kakayanin ng system nitong ating radio transmitter. So ang nangyayari kasi guys, yung risk dito sa paggamit ng 7.4 volts na battery, kasi itong mga ganitong klase ng battery guys, kapag na full charge ito, nagiging 8 volts yung kanyang voltage. So ang problema dyan, kapag nakalimutan mo na i-connecta mo yung battery na ito tapos full charge yung battery, so ibig sabihin 8 volts yung kanyang kuryente, masusunog yung voltage regulator doon sa loob. So yun ang delikado dito kapag gumagamit kayo ng LiPo battery na 7.4 volts dito sa ating radio transmitter na kung saan 6 volts lang yung talagang kaya niya. I mean, makakaya naman niya yung 7 volts, pero yun nga, kapag na full charge siya, nagiging 8 volts, nakalimutan mo na i-connect mo siya, so sunog ang mangyayari, masusunog talaga yung component mo sa loob nitong radio transmitter. So sa video nito guys, ay gagawa natin yon ng paraan. So kung handa na kayo, just sit back, relax, enjoy the video, subscribe, and let's go! So yung kakailanganin natin dito sa modification na ito guys ay kailangan natin ng XT30 na connector para dito sa ating battery. So kailangan natin yan. Then ito yung pinaka-importante guys, kailangan natin ng voltage regulator. Okay, ito yung mag-a-adjust ng kuryente galing dito sa battery para kung ano yung isi-set natin dito na voltage, yun lang ang matatanggap nitong system ng ating radio transmitter. Para sure tayo na kahit full charge itong battery natin, kahit 8 volts yung voltage niya, kung nakaset ito, halimbawa iset natin ito ng 6 volts, 6 volts lang talaga yung ibibigay niya papunta dito sa ating radio transmitter. So ang gawin natin ngayon guys ay buksan na natin itong radio transmitter. Okay, so by the way guys, gumagana din itong modification na ito sa ibang uri ng mga radio transmitter as long as yung radio transmitter ninyo ay 6 volts yung kanyang operating voltage. So sa pagkakaalam ko, mostly naman sa mga radio transmitter ay gumagana sa 6 volts. So pwede nyo gawin itong modification na ito guys. Okay, so sa pagbukas nito,
By the way, natanggal ko na pala yung mga screws nito. Ano ba to? Wait. Okay. So pagbukas nito guys, meron ditong wire na nakakonect. Yung sa akin, natanggal ko na yan kanina, so okay na yan. So itabi nyo muna ito. Dito guys sa likod ng ating controller, makikita nyo dito yung ito yung connector kanina, natanggal ko na to. Ito yung main connector niya galing sa battery bay niya papunta dun sa system ng ating radio transmitter. So kung makikita nyo dito guys, siguro sa inyo wala ito kasi ito yung modification na ginawa ko dati para ito sa 5 volts na power bank. Ito yung may video ako nito guys, kung gusto nyo i-upgrade yung inyong radio transmitter para gumana siya sa 5 volts na power bank. Ito yung may video ako dito, pwede nyo panoorin. Sa tutorial natin ngayon guys, hindi natin to pakikialaman. So i-connect na lang din natin dito yung wire na para sa ating LiPo battery na upgrade or modification. So ang gawin natin ngayon guys is bubutasan lang ninyo yung likod ng inyong radio transmitter. So itong sa akin, meron na akong ginawa dito na butas na kung saan pwede ninyong ilusot dito yung XT30 ninyo na connector, itong female XT30 na connector. So ganito yung mangyayari. So kung sa inyo naman, bahala kayo kung saan nyo ilalagay dyan, as long as kapag isinarado ninyo yung inyong radio transmitter ay hindi siya mag ano dun sa loob, hindi siya magta-touch dun sa mga component dito sa loob ng ating radio transmitter. So hanapan nyo lang ng magandang pwesto dyan guys. Okay, so ang plano natin dito guys is ididikit natin dito yung voltage regulator. Tapos yung connection ng ating XT30 ay papasok siya dito sa voltage regulator. Dadaan siya dito. Tapos meron naman tayong wire galing sa voltage regulator papunta dito sa ating wire na papunta dun sa system ng ating radio transmitter. So ganun yung plano natin, yung gagawin natin guys. So meron naman dito sa likod ng ating voltage regulator. By the way, ito nga pala yung Mini 360 voltage regulator. So meron dito nakalagay na in at meron din nakalagay na out. So yung yung wire galing dito sa ating XT30 ay dito natin yan ipapasok sa in. Tapos ito namang out, yung wire dito, yun yung i-connect natin dito sa wire papunta dun sa ating system ng radio transmitter. Okay, so maglagay muna tayo ng wire dito sa ating voltage regulator. So ito yung in. Pikan natin yan dyan. Pasok. Okay, so nalagyan na natin ng wire itong ating voltage regulator. So i-double check nyo lang guys kung sakto ba yung pagkalagay ng wire ninyo, kasi baka magkabaliktaran yung mga wires nito guys. So yung positive dito, red yung wire, then yung negative, black. I-double check nyo lang talaga guys, kasi pag nabaliktad yan, masusunog yung voltage regulator. Okay, so ang sunod natin gagawin guys ay ididikit na natin itong voltage regulator dito sa ating takip ng radio transmitter dito sa likod. Okay, katabi siya ng ating XT30. Guys, ilipat nyo nga pala dito yung voltage regulator, no? Kasi kanina dito ko yun inilagay. So pag balik ko nitong radio transmitter ng takip, so napansin ko na yung gimbal nitong isang joystick natin na hindi siya pwedeng ibaba kasi tumutukod yung ating voltage regulator dito. So yung gawin nyo kanina, wag nyo ilagay kanina yung sa video natin, nilagay ko dito, ilipat nyo lang dito guys yung inyong voltage regulator. Okay, so i-connect natin ngayon itong wire mula sa XT30 papunta dito sa in. So yung may nakalagay dito sa likod na in,
ito yung wire dito na i-connect natin papunta dito sa ating XT30. Pero bago yan, idikit muna natin. So ayusin nyo lang guys na hindi magkabaliktad guys ha. Okay, again, yung wire galing dito sa XT30 dapat dito siya papasok sa in, hindi sa out, no, sa in. So ganito yung pagkalagay niyan. So lagyan lang natin to ng hot glue para maidikit natin siya dyan. Yan, okay. So ito namang XT30 natin guys, lagyan lang din natin to ng hot glue sa gilid-gilid para mas humigpit yung pagka ano dyan, para masecure siya dyan sa butas, para hindi siya matanggal-tanggal. Okay, yan. So kapag okay na, i-connect na natin ngayon guys itong mga wires nya. Okay, so sa pagkakabit nitong wire dito, tandaan nyo lang guys na itong battery natin, itong kulay red dito, ito yung positive, di ba? So nakatapat ito doon sa side ng XT30 na malapad yung gilid. Okay, kung nakikita nyo dyan, malapad yung gilid nya. So dito naman sa negative, ito yung medyo matulis yung gilid. So dito sa female XT30 natin, itong positive, dito natin yan i-connect sa kung saan yung malapad. Meron naman nakalagay dyan na positive at saka negative dyan guys. So pwede nyo rin tingnan kung alin yung wire. Basta ingat lang kayo talaga guys na hindi siya magkabaliktaran yung mga wire, no? Okay, so i-connect na natin to. Yan, okay, connected na yung sa XT30 papunta dito sa ating voltage regulator. Okay, so ngayon naman guys, i-connect naman natin itong wire mula sa voltage regulator dito. Itatap natin dito yan para madugtong siya dito sa main na wire papunta dun sa system. So ito yung battery talaga, ito yung wire papunta dun sa, mula sa battery papunta dun sa system ng ating radio transmitter. So ipaparallel natin dyan yung connection nya. Tatap lang natin siya. So hanapin natin dito. So yan guys, naitap na natin successfully itong wire mula sa ating voltage regulator papunta dito sa main na connection ng ating battery. So medyo magulo lang kung tingnan guys, kasi may mga ibang upgrades pa kasi akong ginawa dito dati guys sa aking radio transmitter. Pero sa inyo naman guys, hindi ganito kagulo yung wire dyan sa inyo. So sinadya ko talaga to nga wag na lang alisin yung nauna ko ng modification dito sa aking radio transmitter, kasi magagamit pa rin naman tong modification ko dito sa power bank, no? So kung gugustuhin ko naman, pwede ko rin gamitan siya ng 4 na AA battery. Gagana pa rin siya kasi hindi ko naman pinutol yung mga wire. Bali tinap ko lang siya ng tinap dyan. So kung gagayahin nyo naman guys yung ganitong klase ng modification, yung tandaan nyo lang talaga guys na halimbawa pag ginaya ninyo ito, meron kayong connector dito ng para sa USB, tapos hindi nyo disconnect yung para sa battery. Ingatan nyo lang guys na huwag nyong pagsabayin yung halimbawa yung power bank at saka yung battery. Or kung meron kayong battery dito tapos magsaksak kayo dito ng another battery galing dito sa LiPo battery. So delikado yun guys. Basta kung gagayahin ninyo ito, yun lang tandaan nyo, huwag nyong pagsabayin yung mga batteries dyan. Isa lang yung gamitin nyo. Okay, so hindi pa tayo tapos guys. Ang gawin naman natin ngayon is ikukonekta natin ngayon itong battery dito sa XT30, tapos i-measure natin ngayon yung voltage nitong ating voltage regulator, tapos i-adjust natin siya para maging siguro 6 volts. 6 volts yung target natin guys. Okay, so ang next natin gagawin guys ay meron tayo ditong voltmeter or multimeter. So i-measure natin ngayon yung voltage nitong ating battery muna. So nakasit yan dito sa 20 sa DC. So i-connect lang natin dito sa connector niya yung mga tester pin. Okay, so
Lumabas dito guys na 7.6 volts yung ating battery, yung voltage ng ating battery. 7.6 volts. So yung target natin guys ay 6 volts. Yung 7.6 volts ay okay naman yun. Pag kinonect natin yun dito, safe yun. Gagana yung ating transmitter. Pero yun nga, gaya na sabi ko kanina, pag nakalimutan nyo na full charge nyo ito tapos naging 8 volts, patay yung controller nyo, yung transmitter nyo. So gawin natin ngayon, i-connect natin itong battery dito. Tapos i-measure natin kung ano yung lumalabas na voltage dito sa ating voltage regulator. Kung hindi ba siya lalagpas sa 6 volts or 7. I mean, hindi na yan lalagpas sa 7 kasi 7 volts na yung ating battery. So yung target natin, i-adjust natin ito mamaya para maging 6 volts siya. So i-measure lang natin yan. Okay, so kung nakikita nyo guys, 7.1 volts yung lumalabas dito. So i-adjust natin to guys para mas bumaba siya. Gawin natin yung 6 volts. So yung pag-adjust nito guys, kukuha lang kayo ng parang screwdriver na maliit. Iikutin lang ito guys dito. So kuha tayo ng screwdriver. Okay, so ulitin lang natin guys, pakita ko sa inyo. Yung galing dito sa battery, papunta dito, papasok dito sa ating voltage regulator. I mean yung kuryente talaga na galing sa battery ay, pakita ko sa inyo, ay 7.6 volts. 7.6 volts, nakikita nyo guys. So pag dumaan na siya dito sa ating voltage regulator, ang lumalabas naman dito sa ating voltage regulator ay 7.1 volts. So yan guys, i-adjust natin yan para maging 6 volts yan. So dito sa gagawin natin guys, kung meron kayong mapakiusapan dyan na ikutin ito habang nakahawak kayo dito sa ating connector para ma-monitor nyo yung kanyang voltage, ay mas maganda. Pero ako lang kasi mag-isa dito guys. So yung gagawin natin, try natin kung makonect natin to ng isang kamay lang. So yun, 7.2. Try natin ikutin to guys. Yung ating target ay tumaas siya, tumaas. Ibalik natin, baliktad pala yung ikot dapat guys. Gawin off, naging 3 volts. Taas na ng konti, naging 4. So hanapin lang natin dito, naging 5. Hanapin lang natin yung 6 volts. Okay, yung counterclockwise pala yung ikot niya guys para tumaas siya. Tapos clockwise naman yung para bumaba siya. So yun guys, 6 volts, 6.8, 6.9. So parang 7 volts na rin yan. Para makasiguro tayo, 6 lang natin guys. Ibaba natin ng konti. So again, yung pagbaba sa kanya, clockwise. Yung pagtaas sa kanya, counterclockwise. So ilagay lang talaga natin siya sa 6. Oh, yun. 5.99. So parang 6 volts na rin yan guys. Okay, so yun, na-adjust na natin guys. So balikan natin guys, i-check natin yung voltage galing dito sa battery. So yung voltage galing sa battery na hindi pa siya dumadaan sa voltage regulator ay 7.8 volts. So pagdaan niya sa voltage regulator, yung lalabas dito, measure natin, 5.9 volts. So 6 volts, no? So yan yung gagawin, yan yung purpose ng upgrade na ito guys. So itong kuryente na lalabas dito, itong 5.9 volts, ito yung papasok na dito sa ating radio transmitter, papunta na dito sa ating main connection sa ating system. So kahit sabihin natin full charge itong ating battery, pagpasok niya dito, kahit sabihin natin 8 volts yung kuryente ng ating battery, pagpasok niya dito sa ating voltage regulator, yung 8 volts magiging 5.9 volts na lang. Okay? So again, para makasiguro tayo, i-double check lang talaga natin kasi mahirap na. Baka masunog yan at bili naman ulit tayo ng voltage regulator. So 5.9 volts. Yan, okay. So sure na yan guys. So this time, ibabalik na natin yung ating radio transmitter. I-assemble na natin guys, tapos subukan natin, okay?
Okay guys, so yun, na-assemble na natin ulit yung ating radio transmitter. Okay, so tapos na yung modification na ginawa natin. So moment of truth guys, i-try na natin i-connect ngayon itong ating 7.4 volts na battery. Tapos subukan natin i-turn on yung ating radio transmitter. Okay, so connect natin yung battery, then i-turn on natin guys. So ito na. Yun, so gumagana ngayon guys ang ating radio transmitter. Kung napapansin nyo dito guys, full charge talaga yung battery natin guys, no? So yung nakalagay dito na voltage nya, iwan ko lang kung accurate ba ito. Nakalagay dito na 6.1 or 6.17 volts yung kanyang voltage. Iwan ko lang kung accurate yan guys ha. So ito guys, subukan ko ito sa mga drone simulator kung gaano katagal bago ito malubat, kasi sa tingin ko matagal-tagal talaga malubat itong mga LiPo batteries. So ito yung kagandahan ng modification na ganito guys, kasi kapag ganito yung battery na gamit mo, matagal talaga malubat yung radio controller mo. Compared mo dun sa mga katulad nito na battery, yung mga AA, mabilis lang itong malubat guys, kahit yung mga, sabihin natin yung mga energizer yung bilhin mo siguro. Kasi ito kasing radio transmitter na ito guys ay mabilis talaga ito or malakas itong humigop ng kuryente galing sa battery guys. So kailangan mo yung battery talaga na marami talaga yung kuryente na laman niya, no? So katulad nitong mga LiPo batteries. So yun guys, tapos na ngayon ang ating modification dito sa ating radio transmitter. Kung nagustuhan nyo guys ang video na ito, huwag sanang kalimutang i-hit ang like and subscribe button para mas updated pa kayo sa mga next upload natin guys. So hanggang sa muli, bye bye!